Sumainyo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa limang araw na ng ating paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Nung unang araw ay ang patutuo ni Juan at ang patutuo ni Jesus sa kanyang mga gawa bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Yung pangalawang araw ay maliwanag na ang pagliligtas ng Diyos ay isang pagliligtas sa lipi natin, hindi lamang sa isang tao. At noong ikatlong araw ay ang pagtugon ni San Jose na pakasalan si Maria bilang bahagi ng kanyang pakipag-ugnayan sa misyon na pinamanhid ng buong may kapal. Kahapon ay si Zacarias at si Manoah na nakita natin na alin na tinugunan ng kanilang panalangin. Yung lamang sang-ayon sa oras na itinakda ng Diyos. Mas naririnig natin yung salita sa panahon ng Diyos, in God's time. Ngayon naman ay maliwanag yung tinatawag natin annunciation. Yung kamistahan na pagpapahayag na mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, partikular kay Maria. Isa po ito sa mga misteryo ng tuwa sa ating pagdarasal ng Santo Rosario. Yung pagpapahayag kay Maria na siya ay manganganak ng isang lalaki sa gitna ng kanyang pagiging isang dalaga bilang katuparan ng pangako ng Diyos na ipinamanhid ni Propeta Isaias kay Akas. Sino ba si Akas? Ito ay hari ng Israel noong panahon ni Propeta Isaias. At sinasabi ni Isaias na ito yung magiging tanda ng pagdating ng mananako ng pagdating ng Mesiyas na binibigyan natin ngayon ng pagpapalaga sa siyam na araw na ito ng ating paghahanda. Kaya bahagi rin sabi nga natin yung annunciation at saka yung visitation halos isang araw. Bahagi pinagdiriwang natin ito ng March 25. So, siyam na buwan bago dumating ang kapanganakan ni Jesucristo. Kasi dito sinasabi natin na naglihi ang mahal na Birheng Maria sa salitang binitiwan ng Anghel Gabriel kay Maria. So, ano yung hamon na nais natin bigyan ng diin? Kapag pinag-usapan natin yung pagpapahayag ng mabuting balita. Sabi nga natin ay tayo ay ang mga anghel na katulad ni San Gabriel, nagdadala ng mabuting balita o tumatanggap ng mabuting balita. Baka mamaya ang dala-dala natin ay masamang balita. So bahagi bagaman isa sa mga struggle natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko or even sa lahat siguro ng uri ng pananampalataya ay yung pagiging marites. Kailan pinag-iingatan sa atin na bakit ayaw ng simbahan ng maging marites? Kasi nga, baka hindi mabuting balita ang dala mo. Baka ang dala mo ay masamang balita. At bahagi na makita natin. Ba't sinabi natin masamang balita?
baka mamaya hindi mo malaman kung yung baga ay totoo. Ano? At kalimitan ng kinakagat ng tao, sabi nga, ano, ay yung mga masamang balita. Ngayon, wala na kasi na yung dyaryo. No? Lahat ngayon ay social media na, pagamat mayroon pa rin mga dyaryo dyan sa tabi, pero hindi na katulad ng dati. No? Pero ngayon, nakabibili na yung social media. Mas madaling kumalat yung yung masamang balita kaysa mabuting balita. No? Pero bahagi yun kung saan makikita natin yung dala ng Anghel Gabriel ay mabuting balita. Bahagi ho. Bakit ayaw ng simbahan at ng ating Panginoon Kristo na tayo ay magdala at makinig ng masamang balita? Kasi may stress naman yan. May stress kayo yan. Kasi negativity yun eh. Ang dala ng negative, masamang balita. Kaya po niya sinasabi ni May, ang pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Bakit? Lahat na lang ng pinakinggan mo, lahat na lang ng Facebook Reels o ng TikTok, ay baka nakatulong ka doon sa masasamang balita. Kaya po kumisan yung iba ay bawasan ninyo yung Reels ninyo na ang ipinalalabas ay masamang balita at lalong-lalo na, well, sinabi natin ng mga bulayan sa mga news, bawasan pa rin natin kasi naka-apekto yan sa ating pagkilos bilang tao. Kasi ang dala-dala na yan ay mga negative na vibes kung tawagin natin. So bahagi yun. Kaya lang sabi na natin, bakit ba natin kalimitan pinag-uusapan yung istorya ng may istorya, yung pagiging marites? Kasi buhay ng tao yan eh. Interest din yan. Kasi buhay ng tao yan. Kaya lang, sabi nga natin, sana ay masala natin. Masala natin. Father, kung yung sinasabi ko, Father, ako'y dinadalaw ng mismo ng kapitbahay ko, hindi naman ako napunta. Ako ang pinupuntahan para balitaan. Kaya sabi ko lang, bahagi yun na kinakailangan natin mag-ingat. Lalong-lalo natin. Kapag hindi ho natin alam kung totoo ba yan o mali. Bahagi ho. Ibig sabihin, palagpasin natin kung hindi totoo o wala tayong basihan. Bakit? Ay magiging laman yan ng ating utak. At yan ay makakapekto sa ating kaisipan at pagkilos. Sabagat yan ay, kung tawagin natin ay negativity. Masamang balita. Hindi yan ang gusto dalhin sa atin ng Diyos. Ang gusto dalhin sa atin ng Diyos yan mabuting balita. At bahagi yun. At isa sa maliwanag na mabuting balita yan kapag yan ay totoo. Kaya, kinakailangan din magkaroon ng diligence na masala natin, mapagbasihan natin. Ito baga ay totoo o ito ay impression lang, ito baga ay sabi-sabi lang, ito ay kung tawagin natin ay bahagi na kung saan ay baka fake news lang, tingin natin, At kung talagang minsan, talagang wala naman tayo makita, ang tanong sa pangalawa yan ay makukuha ka bang kung tawagin natin ay lesson doon sa pinag-uusapan ninyo. May nakuha ka bang lesson? Well, siguro, sabi natin, ay hanapin ninyo yung lesson. Ikaw maghanap ng lesson. Kung yung nagbalita sa iyo, wala sa kanyang kalinangan na maghanap ng lesson. Halimbawa, binalita sa iyo yung kapitbahay mo na nasagasaan. Ano yung pwede maging lesson mo? Kinakailangan mag-iingat ako. Mag-iingat ako sa paglalakad ko at baka mamaya masagasaan ko. Kinakailangan makita natin yung lesson. Kasi bakit? Yung
balita. No? Hindi lang inilagay yan sa atin para lamang magkaroon tayo ng maraming kaalaman. No? Later on, makikita natin bukas, no? It will force us into action. No? Kasi walang pwede yan kung marami kang alam, hindi mo naman binibigyan ng higit na pagkilos. No? So, makita ho natin sa mga balita na inyong naririnig, ano ang lesson na pwede ninyong makuha? Or else, sayang. No? Wala kayong nakuha ang lesson. Sayang yung oras na itinalaga mo sa sarili mo. At the same time, no? You will be emotionally disturbed. Kasi bakit? Masamang balita eh. No? Bahagi mo yun. Kaya, kung wala man kayong lesson na makita, ay no? Ay magdasal kayo. No? Kasi pinakailangan alisin ninyo yung negativity na dala ng masamang balita. No? Pangalawa, bahagi rin na makita natin, sabi nga kung minsan, hindi natin malaman kung ano yung pag-uusapan kasi gusto natin palagi may pinag-uusapan. No? Ano yung pwede natin pag-usapan? Kasi yung pag-usapan natin ay yung buhay na may buhay. Pag-usapan ninyo yung buhay na kausap mo. No? Kung yan ay magsasaka, pag-usapan ninyo ano bang magandang budil na itatanim. Kung yan ay housewife, paano ba yung masarap na pagluto ng natikman mong luto niya? No? Paano ba yung makikita yun? No? Mag-exchange kayo ng knowledge na pareho kayo ay mayroon. No? Marami ang pwedeng pag-usapan, no? Na masabi natin na pwede ninyong pakinabangan kaysa yung pag-usapan ninyo, yung buhay ng inyong kapitbahay na nagpapabigat sa inyong buhay. No? Bahagi yun. Kinakailangan yung pag-uusapan natin, yung dala nating balita, isang balita na na balita na mabuti na nagdudulot ng kaligtasan para ho sa atin. Pero sinasabi talaga, hindi nyo pwedeng alisin yung marites. Bahagi yun eh. Bahagi ng buhay yun. Pero tanong ay, magandang balita ba yan? Ikaw baga ay ina-uplift niyan? No? Tinataas ka ba niyan? O ikaw ay nilulungpo niyan? No? Bahagi mo yun. Kaya, paano yan na kung saan ay makita natin? At pangatlo, kung hindi tayo sigurado sa balita, huwag mo nang isama doon sa iba. No? Huwag mo nang sabihin pa sa iba mong kapitbahay. No? Bahagi rin. Kaya kahit na sa social media, kung hindi kayo sigurado, huwag kayong maglalagay ng like. Huwag rin kayong mag-share. No? Kasi ibig sabihin, kapag nilike niya, ibig sabihin, ina-aprobahan niyo yan. Wala naman kayong kasiyan. No? Baka mamaya, masama pa kayo kapag sinampahan ng kaso yung unang post niya. No? Masama pa kayo, bakit? Ay nag-like kayo at nag-share. No? Pwede kayong isama niya sa kapag pinag-usapan natin ang cybercrime. No? Kaya mag-ingat tayo. No? Sa bahagi ho, sapagkat ang nais ng Diyos rin, mabuting balita. No? Pangalawa, paano tinanggap ni Maria? Tinanggap ni Maria ng na may kababaan ng kalooban. No? Hindi yung payabangan. Kung isa kapag tayo ay nakatanggap ng balita, no? Ay ang nangyayari payabangan tayo, ang galing-galing ng lolo ko. Ay, isa na hindi magpapatalo. Mas magaling din ang lolo ko. No? Ay, hindi. No? Kinakailangan ay makita natin yung kababaan ng kalooban na makita natin. Sapagkat yung mensahe ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos ay makita natin yung kababaan ng kalooban. Kaya nang sabi ni Maria, ang sabi niya, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. No? Hindi niya sinabi na talagang karapatan ko yan. Hindi. No?
bahagi na inilalagay niya ang kanyang sarili sa harapan ng buong kapatid. No? Kaya sana po, makita natin na sa pagtanggap natin ng mga balita, na sana makita natin yung mabuting balita at pwede natin gawin ang anumang uri ng balita bilang mabuting balita. No? Sapagkat yun ang nakikita natin na pwedeng mensahe na nais na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Kasi bakit? Yung pong knowledge, kapag sinabi nung nalaman mo, hindi lang yan para masiyahan ka. No? Kabahagi rin yung siguro yun. Pero hindi lang yan para magkaroon ka ng maraming alam. Hindi. No? Yan ay isusunod sa iyo na alin, na ikaw ay pakilusin. No? Kung ang kaalaman mo hindi nagpapakilos sa iyo, sayang yung kaalaman na yan. Yun naman ay susunod natin pagnilayan para sa araw ng bukas. No? Yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. No? Kaya bahagi yun na sana yung ating kaalaman will move us into action. Itinong natin. Pero yan ay din, para magawa natin yan, kinakailangan natin ng kababaan ng kalooban. At ilingin natin sa tulong ng Mahal na Birhen Maria na makita natin ang mga balikan ito na may kababaan ng kalooban. Sigurado ko, marami kayong magatanggap na mabuting balita.